Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tuloy natin yung huruful khafd. Natapos natin kahapon yung an at nauna na natin natalakay yung min at yung ila. Min, pinanggalingan, ila, papunta sa, min galing sa, ila, papunta sa. Yung an, kumbaga maaring malapit o lumalampas doon. Lahat ng ito ay preposition, kumbaga. Preposition na tumutukoy sa ano ang posisyon ng isang bagay kung iahambing sa subject. Ngayon sumunod na preposition o harfu jar o huruful khafd, ala. Ala, ito sa madaling salita, ibig sabihin nito ay nasa ibabaw. Nasa ibabaw. So, siyempre, maaring magbabago-bago rin ang kahulugan nga nito. Kasing assalamu alaikum, ang alaikum doon, dito galing yun, ala. Yung kum doon, yun yung damir na pronoun na matatalakay din natin inshallah. Alaikum, assalamu alaikum, sumainyo ang kapayapaan. Assalamu alaika, sumaiyo ang kapayapaan, kung lalaki yung binabati. Kung babae, assalamu alaiki. Kung sarili mo binabati mo, assalamu alayya. Kung marami kayo, assalamu alayna. Pero doon sa pagbati, kahit isa lang yung tao, pwede mo naman sabihin assalamu alaikum, walang problema. Kasi yun na yung nakagawian. Arabi'u ala, idadakalat ala kalimatin, fal kalimatu ismun. Kapag ang salitang ala, katulad ng iba pang huruful khafd, ay nadikit sa anumang word, ibig sabihin, ang word na ito ay isim. Ibig sabihin, ito ay noun. Kasi nga, walang saysay na badikitan ng harfu jar ang verb. Wayajibu khafduha. So, obligado ang pagiging kasra nito. Halimbawa dito, na sa Suratul A'raf, verse 89, Allahi tawakkalna. Yung Allah dito, isim, di ba? Kasi natalakay na natin ang pangalang Allah ay isim. At meron itong alif lam, unang palatandaan. Tapos meron itong khafd, pwedeng maging i yung kanyang dulo. At maaari siyang pangunahan ng harfu jar, Allahi. So tatlong mga tanda ng isim ang naririto. So dito, Allahi. Hindi Allahu, hindi Allaha. Allahi. Kay Allah, kumbaga. Kay Allah. So dito yung ala, hindi siya nangyangahulugan na sa ibabaw ni Allah. Pero depende sa konteksto nga. Allahi tawakkalna, kay Allah kami nananalig. At yun nga, kailangan maingat ang tao sa mga pronoun o sa mga preposition. Kasi halimbawa, iba yung nilagay mo rito. Minallahi tawakkalna. Walang kahulugan, di ba? Mula kay Allah kami ay nananalig. Ilallahi tawakkalna, medyo malapit. Tungo kay Allah kami ay nananalig. O anillahi tawakkalna, tungkol kay Allah kami ay nananalig. Pero ang pinakatama, Allahi tawakkalna, kay Allah kami nananalig. Tawakkal na, ang pinanggalingan nito ay tawakkala. Tawakkala. At yung na dito ay damir. Pronoun, ibig sabihin, yung speaker, siya yung nananalig kay Allah. Siya yung nananalig kay Allah. Naqulu Allahu ismun. So ang Allah ay isim, alamatul ismi fihi annahu dakalat alihi ala. So unang tanda nito ay isim ay yung Allah, ala. Wa anna fihi al-alif wal lam. Meron itong alif lam, ang Allah. Kasing Allah technically pwede rin naman siyang basahin na kung wala yung alif, babasahin siya na lillah. Lillah.
Wa annahu khufid, at siya ay naging kasra. Lahat ng ito ay tanda ng pagiging isim. Wa ma'na ala, sing kahulugan daw ng ala, al-uluwu min al-isti'la. Ang ulu yung pangingibabaw. So ito yung primary niya na meaning. Pero nakita natin, hindi itong literal na translation kapag sinabi mo, Allahi tawakkalna. Hindi. So bagaman nanggaling ito sa salita na ulu, min al-isti'la yung pangingibabaw. Halimbawa, rakitu al-sathi, ma'nahu al-ulu. Wahada qala Ibn Malik. Ala lil-isti'la. Ma'nahu al-ulu, na nandun siya sa ibabaw nito. At yung ala, ito yung ginagamit sa anumang bagay na nasa ibabaw. Bawa nakasakay ka sa isang hayop, ala ang ginagamit. At ito rin ang sinabi ni Imam Malik dun sa kanyang Alfiya, yung ala lil-isti'la. Yung ala ay ginagamit sa pangingibabaw. Sabi yung footnote ito. So nga, nababanggit ito dun sa Alfiya ni Imam Malik. Sumunod na sample, aya ulit sa Quran, Suratul A'raf, verse 54. Thumma stawa alal arsh. Ilang beses nababanggit ito sa iba't ibang mga aya. So pagkatapos nalikhain ni Allah ang kalangitan at lupa, hindi siya nagpahinga. Di ba sabi ng mga Kristiyano, natulog daw ang Diyos sa ika-7 araw, nagpahinga. Pero hindi. Si Allah ay lumuklok, istawa. So itong istawa, hindi ko ito tinatranslate na umupo o tinatranslate ko siya bilang lumuklok. Kasi ano ito abstract ito na concept. Katulad nga yung kaada, hindi siya 100% kasing kahulugan ng jalasa. Hindi. So istawa, abstract din ito. Pero dito sa pinag-uusapan natin yung ala. Thumma stawa alal arsh. Si Allah ay lumuklok alal arsh sa kanyang trono. Pero syempre, hindi rin natin ito tinatranslate bilang si Allah ay lumuklok sa ibabaw ng trono. Kahit paala ang sinasabi rito. Kasi nga, hindi tayo nagbibigay ng kayfiya. Hindi natin inilalarawan kung paano ginawa ni Allah ang kanyang istiwa. Basta lumuklok siya sa kanyang trono. Hindi na natin kailangan pang pag-isipan. Bakit? Paano? Kailan, gaano katagal siyang lumuklok o ano paman. Hindi tayo katulad ng mga ligaw na sekta na masyadong namimiloso po sa mga bagay-bagay. Napakasimple ng mga pangalan at katangian ni Allah. Unawain lang ito kung paano inunawa ng mga sahaba. At hindi na nila ito pinagtalunan. Pero yung mga nagmamarunong, yung mga gustong umepal sa usapin ng asma o sifat, laging meron silang komento sa mga pangalan at katangian ni Allah. Fal-arshu ismun. So yung arsh isim. Fihi min alamatil asma'i. Dukulul harful khaft. Nandito yung harful khaft, yung ala. Wal alifu wal lam. Yung alif lam meron. At yung khaft, yung dulo niya i. Ay yung istawa. Isim kaya yan? Verb. Kasi wala siya ng kahit ano sa mga ito Wala siya ng mga palatandaan. Kaya syempre, alam naman natin yung kahulugan ng istawa, past tense ng lumuklok. Ibig sabihin lumuklok siya. Istawa. Kapag ako mismo tinutukoy ko sa sarili ko, istawa ito. Kapag tinutukoy ko, marami sila, istawo. Mga ganong bagay. Wala siyang kahit anong palatandaan ng isim. Sumunod sinabi, law qala qailun, kung sinabi halimbawa ng nagsasalita, alal arsyu, biraf'il arsh. Yung sabi niya alal arsyu. So yung arsh ginawa ng damma, marfu. Yung raf'il arsh na tinutukoy dito,
yung raf, yung pagiging marfu, yung pagiging u ng dulo ng salita. Tawag sa kanya, raf. Kapag i ang dulo, ang tawag sa kanya, khafd. Kapag ang dulo, ang tawag sa kanya, nasab. So, ito marfu, ito makhfud o majrur, at kapag naging yung kanyang dulo, ang tawag doon ay mansub. Madadaanan pa natin siya sa susunod insyaAllah. Pero nabanggit ko lang. So ito raw, idha qala qailun alal arsyu, khata. Mali. Mali ito. Harful khafdi yajibu an yukhfida. Ang huruful khafd, ang huruful jar, harful jar, ay kailangan na magiging kasra ang anumang isim na susundan nito. Nga, di ba yung kaninang sample? Allahi tawakkalna. So yung Allah naging Allahi. At dito yung arsh naging arshi. Ngayon ito. Ito yung mansub. Okay? Kapag i ang dulo, ang tawag diyan ay majrur. Kapag u ang dulo, ang tawag diyan marfu. Kapag ang dulo, ang tawag diyan mansub. Kaya nasb ang tawag. Nasb ang tawag sa nagiging ang dulo ng salita. Raf ang tawag sa nagiging u ang dulo ng salita. Khafd ang tawag kapag nagiging i ang dulo ng salita. O pwede siyang gawing nga. At ang tawag sa kanya ay majrur, arshi, marfu, arshu, mansub, arsya. Sa sumunod na sample, law qala alal arshi o alal arsya. Law qala alal arsya. Ang dulo ng arsh ay ginawa niyang fatha. Binasbil arsh, ginawa niyang fatha. Ang arsh, khataun aidan, mali rin. Lianna harfal khafd. Dahil ang huruful khafd, labudda an yakhfida. Dapat ito'y magdudulot na ang isim na sinusundan, ang isim na sumusunod dito ay magiging i ang dulo. Hindi pwedeng magiging hindi pwedeng magiging u. Idan nakulu, kaya ang pwede lamang nating sasabihin, alal arshi. Ang pwede lamang nating sasabihin, alal arshi. Bijarril arsh, na magiging kasra, yung jar dito, magiging kasra ang salitang arsh. Sumunod na sample, hindi na pala sample ito. Sumunod na preposition. Ano na talakay na natin? Min, ila, an, ala. Itong fi, panlima. Fi, ibig sabihin, sa mas madalas na gamit niya, nasa loob. Nasa loob. So dito yung ayah, sample ni Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, Suratul Baqarah, verse 187. Wa antum akifuna fil masajidi. Wa antum akifuna fil masajidi. Na kayo ay nag-i'tikaf sa mga masjid. Kayo ay nag-i'tikaf o nananatili sa loob ng masjid. Masjid, ito yung isim dito. At inunahan siya ng harfu jar na fi, preposition na fi. Faida wajadta kalimatan, dakhalat alayha fi, fahiya ismun. Kapag nakita ka ng salita na nauuna sa kanyang anumang harfu jar, lalong-lalo na ang fi, sa tinatalakay natin ngayon, ibig sabihin ng salita na yun ay isim. So dito, ang al-masjidi, ito nga ay isim. So narito ang tatlong palatandaan din ng pagiging isim. Bukod dun sa fi, ano yung merong palatandaan? Alif lam. At ang kanyang dulo ay kasra. Wa mitlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dito hadith naman, iniulat ito ni Imam Muslim. Wa majtama'a qaumun fi baitin
min buyutillah. Di ba ito yung hadith tungkol sa kainaman ng pag-aaral sa masjid. Wa majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna al-Quran wa yatadarasunaha bainahum. Walang anumang grupo ng mga tao na nagtipon sa alinman sa mga bahay ni Allah. So dito, dalawa yung harfu jar. Ano? Wa? Hindi harfu jar ang wa, hindi rin harfu jar ang ma. Yung fi at saka yung min. Ito. Dalawa yung harfu jar. Fi at saka min. Di ba? Yung baytun talaga siya. Di ba nabanggit na natin ito nung nakaraan? Baytun talaga siya. Pero naging baytin siya kasi dahil sa fi. Dahil sa fi. Ngayon yung buyut, ito yung plural ng bayt. Bayt, isang bahay. Buyut, maraming bahay, mga 3 pataas. So, naging buyut siya. Pero, dahil merong min, sa halip na siya ay buyutun, siya ay naging buyuti. Siya ay naging buyuti. Wa majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi. Min buyutillahi. So, dito, dagdag ko lang, yung baytin, kasratain. Kasi nga, nakira siya, di ba? Nakira. Indefinite. Wala siyang alif lam. Kasi kung may alif lam ito, ang mangyari sa kanya, hindi kasratain. Kasra lang. Fil bayti. Pero fi baytin, kasi walang tukoy na masjid. Lahat ng masjid na mayroong pagtitipon para sa pag-aaral, ito yung tinutukoy dito. Pero dito, bakit yung buyuti, naging kasra lang, hindi siya naging kasratain? Kasi nagiging ma'rifa na naman siya dahil sa tinatawag na idafa. Mudaf at mudafu ilayhi. Buyutillah. Dalawa silang salita na naging isa. Mga bahay ni Allah. Mga bahay ni Allah. Buyutillah. Kaya hindi siya buyutin Allah o buyutin nillah, hindi. Buyutillahi siya. Sumunod na sample, ito pa rin pala yung akifuna. Wa antum akifuna fil masajidi, so yung aya kanina. Al masajidu, ito yung plural ng yung masajid. Masjid. At ang al-masajidu, ito ba ay ma'rifa o nakira? Definite ba ito o indefinite? Definite, ma'rifa. Dahil sa alif lam. Dahil sa alif lam. Ibig sabihin, tukoy na masjid yung sinasabi. Kung saan ka naroon, yun ang masjid na tinutukoy dito ni Allah. Pero dito, sa hadith, kahit anong masjid, yun din, magandang sample nga itong binigay ni Sheikh Al-Uthaymin. Kaya sa Arabic at kahit sa anong mga salita, di ba merong tinatawag na definite article? Sa English, the. Sa Tagalog, ang. Sa Arabic, yung alif lam. Lahat ng ito kapag nauuna sa anumang isim, tukoy ang tinutukoy nila. Diba, al-masjidu dito o al-masjidi dito, yung kung anumang masjid na naroroon kayo, yan ang tinutukoy niya. Pero dito, fi baytin min buyutillah, sa bahay nakabilang sa mga bahay ni Allah. Sa masjid, nakabilang sa mga masjid ni Allah. Ibig sabihin kahit anong masjid, basta nagtipon dun ang mga tao, nazalat alayhimus sakinah, bababa sa kanilang sakinah, wa nazalat alayhimur rahmat, bababa rin sa kanilang habag ni Allah, wa hafatmuhumul malaika, babalutin sila ng pakpak ng mga anghel, wa dhakarahumullahu fi man enda, at babanggitin sila ni Allah sa mga kasama ni Allah. Hindi, pala, nazalat alayhimur rahmah, wa gashiyat nazalat alayhimus sakinah,
wa ghashiyathumur rahmah. Ganun pala. Wa hafathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda. Si masajidu dito isim. Fiha min alamatil asma thalathu alamat. Meron tatlong tanda rito ng isim. Harful khafd, pinangunahan siya ng fi. Wal alifu wal lam al masjidu. Kung wala yung alif lam, anong basa dito? Masjidun lang. Pero dahil may fi, masjidin. Siyempre yung khafd, yung kasra sa dulo. At yun nga dito, wa majtama'a qaumun fi baitin, yung fi baitin, yung baitin, thalathu alamat. Meron itong tatlong tanda. Una yung tanwin, kasratain, in ang dulo niya. Wal khafdu, na yun nga, naging kasra yung dulo niya, o kasratain, wadukulo harfal khafd. At yung naidikit sa kanya, pwedeng idikit sa kanya yung fi bilang harfu jar. Siyempre yung pangalawang harfu jar dito bukod sa fi, narito yung min. Min buyutillahi, meron itong dalawang tanda, yung buyutillah. Alamatan, alama isa lang. Alama isang tanda. Alamatan, dalawang tanda. Alamat, maraming tanda. So, unang tanda, harful khafd, yung min. At pangalawang tanda, yung khafd, yung i. Yung kasra, dito. Yung kasra na nandito. So ngayon, panghuli, inshallah, wa fi laha ma'anin kathiratun. So yung fi, pangunahin niyang kahulugan sa loob. Pero maaari itong mga hulugan ng iba pang bagay. Minha ad-dharfiyah. Ad-dharfiyah, ibig sabihin, yung state ng nasa loob ka ng bagay na yun, ng subject, dharfiyah. Kaya nga sa Arabic, yung envelope, alam niyo yung envelope? Meron kang papel, papasok mo doon sa envelope, brown envelope, o sobre, yung sulat, papasok mo doon sa sobre. Yung pera, sweldo mo, pinapasok sa sobre. Ang tawag sa envelope, dharf. Dharf. Ito, dha, ra, at fa. Dharfun. Yun ang tawag doon. Dharfiyah, ibig sabihin, nandun sa loob. At ito nga yung kahulugan ng aya, wa antum akifuna fil masajidi. Na kayo ay nasa loob ng masjid. Ibig sabihin, nasa loob kayo ng masjid, yung kahulugan ng fi dito. Idan al-masjidu darfun. Nasa aya na ito, ang masjid, siya yung bagay na nasa loob yung mga akifun. Yung mga nag-i'tikaf o yung mga nananatili sa masjid, akifun. Nasa loob sila ng masjid. Watakulo, halimbawa sasabihin mo, ar-rajulu fil majlisi. Ar-rajulu fil majlisi. Ang lalaki ay nasa majlis. Yung majlis na tinutukoy dito, isang lugar ng pagtitipon. O maari ding kunin na lang natin ito ng literal na kahulugan, kumbaga, lugar na kung saan nauupo ang mga tao. Majlisi. Idan, al-majlisu, yung kalima na majlisu, darfun lahu. Ito yung lugar na kung saan ay nasa loob siya nito. Ito yung lugar na kung saan ay nasa loob siya nito. At pangatlong halimbawa, panghuli ngayon inshallah, al-ma'u fil ka'si. Al-ma'u fil ka'si, aning ma? Tubig, fi, sa loob, yung kaas, baso. Al-ma'u fil ka'si, ang tubig ay nasa loob ng baso. Al-ka'su darfun. Ang lugar na kung saan naroon ang tubig, yung baso. Yung baso. Ibig sabihin, ang fi palagi, nauuna siya sa darf. Ito yung pinaka-common niya na gamit. Nauuna siya sa darf. Yung kung anong pinangungunahan niya, yun yung bagay na naglalaman ng subject. Yun yung bagay na naglalaman ng subject. So dito sa ayaw, antum akifuna, ang akifuna ito yung subject. At sila ay nasa loob ng masjid. Dito, ar-rajulu fil majlisi, ang subject dito, yung rajul. At nasa loob siya ng majlis. Al-ma'u fil ka'si,
Ang subject dito yung yung tubig, at nasa loob siya ng baso. Nasa loob siya ng baso. Alhamdulillah. So, yung natitira pang tatlo, yung rubba, ay yung apat pa pala ito. Ba, kaf, at saka lam, tatalakayin lang natin next week, inshallah. So, nandito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.